Mga adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuwad guban sa mga kaugpungan sa mga kaprayan sa tibok simbahan sa Osamis kini na usab ang inyong amigong higala Father MJ Samonte maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa ikakatlo ag duha nga semana sa ordinaryong panahon Nobyembre 14 2024. Ang ebanghelyo natong pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. May mga Pariseyo nga nangutana kang Hesus kung kanus-a maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang inyong makita, walay makaingon ani ara or ato ara. Kaya ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. Unya mingon siya sa mga tinun-an, moabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa ka mga adlaw sa anak sa tao, apan dili gayud kamo makakita niini. Adunay daghan nga moingon tuwa didto o dea dire. Apan ayaw kamo pagtuo aron pagsusi niini. Ingon nga ang kilat mokilab tadlas sa kalangitan gikan sa usa ka bahin niini ngadto sa pikas nga bahin. Mausab ang pag-abot sa anak sa tao. Apan una sa tanan, kinahanglan mag-antos siya sa pag-ayo ug unya isalikway siya sa mga tao nga nagpuyo niining panahona karon. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon gud ni Kristo, ako ang pagtimbaya o paghatag sa ako ang mga greetings sa mga activities ato ang lokal nga simbahan sa mga miaging adlaw. Once again, belated happy birthday, Archbishop Martin. O congratulations sa ato ang bagong naordinahan nga diakono, si Reverend Jeffrey Oracion. O gahapon usab, birthday sa ako ang sa mo ang kinamanghuran nga si Ebenezer Samonte. Pagbinuotan o padayon sa imuhang gisugdan karon nga gieskwelahan. O sa ako ang usab na mga amigong higala diha sa Diocese sa Antipolo nga intaw nagpaabot pa intaw og request na apilo siya sa shoutout si Kuya Sam diha sa Sacred Heart of Jesus Parish sa Cainta ug uban sa iyang mga kauban diha sa kumbento ug sa kuraparoko namo kaniadto na si Father Phil Fidraha. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat diyan at hopefully kahit po na tayo ay medyo malayo na, we are always connected through prayers. Alam niyo naman po na kahit po na ako ay hindi niyo masyadong nakikita, alam niyo na po na kayo ay kasama na at palagi na dito sa aking puso. Sa ating mga kaibigan dyan sa Manila, sa Baduan Kahandig Family, Tita Barira and Family, at sa ating mga kaibigan din po sa San Mateo, na sina Ate Laila Del Mundo, si Ma'am Sara Flores, Ate Bless, at sa ating mga kaibigan dyan sa San Jose de Ampid na saan ako naordinahan sa pagkapare. Shout out po sa inyong lahat dyan na mga mabuti kong kaibigan at alam ko po na kahit hindi niyo ako masyadong naiintindihan kasi nagsasalita ako ng aming dialect dito sa Mindanao, palagi yung tandaan na ako po ay palagi ring nagdarasal para sa inyong mga kaibigan ko. At sa ating mga kaibigan din ngayon na naminaw sa ato ang kanunay naminaw, ato ang Mercury Drug Katadman Branch. Maayong buntag kanyo diya tanan, ma'am and sir. Labi na sa Lumakad family diya sa Gango. So sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw karon sa neighboring provinces sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, or asa man nga naabot ni ang atong pamalandong karon, mayong adlaw kaninyo o hinaot pa unta nga ang Dios kanunay magagiya o magabubo kaninyo o magahatag ninyong panglawas para magpadayon kita sa atong mga adlaw-adlaw na pangibuhaton sa pagpadayon nato sa ato ang misyon na gitagana ni Kristo kanato isip mga binunyagan ug isip mga sumusunod ni Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo may buntag natong tanan. Ato ang tagaang pagtagad ang atong ebanghelyo karon nga nagpahinumdom kanato nga ang mga Pariseyo gusto silang mahibalo kung
kanus maghari ang Dios aning kalibutana. Matod pa sa among klase sa eschatology that about creation, fall, and redemption, na kaning if we talk about the paradise, if we talk about heaven, it is not a place, but it is a state of life. Na kung ang imong kinabuhi di ay puno sa pagkabalaan, naningkamot ka sa paglikay sa pagpakasala, God is with you. Sa tupad ay ang heaven dili siya nga lugar nga mao ang ato ang murag mingon ta nga moadto tadadto human kita ani atong earthly life, kundi diri pa lang sa kalibutan we can experience paradise and heaven if our life is totally and we offer it to God. Kana bitawng makaingon ka nga unya ra di ka makaisinati og kanang langit kung wala na kaning kalibutana? No. Ang langit di ay atuan na siyang matagamtam bisan dili palanda sa kalibutan kung ang atuang kinabuhi puno kita sa pagpaningkamot sa pagkabalaan og naninguha kita sa pagsunod sa diwa ni Kristo. Na ako'y usa ka professor kaniadto nga iyahang pamalandong that kaning kalibutana siguro mao ni ang langit o ang paraiso nagiandam sa Dios para na kanatong tanan. If you still remember in the creation story that God created the world perfectly, that everything is good. Pero sa tuon na matikdan karon, we are polluted by sa ato ang mga gilanghap karon na hangin, polluted na kayo ato mga nadungog, polluted na kayo ang kinabuhi sa kalibutan, puno na kayo sa stain of sin. Sa tupadi ay, it could be that sa pagbalik sa Ginoo sa iyahang paghari aning kalibutana, kanang pwede niyang, kalabito ato ang term bitaw na iyang i-reset ba? I-reset niya balik ang unsa gyud ang tinuod nga nature or tinuod nga state of na life sa aning kalibutana. That everything is perfect, everything is good, everything is sinless, everything is pure, and everything is parang glorifying para sa naghandom o ang atong existence is para lamang gayud sa Ginoo. Mao man ni ang very nature kaniadto, ang tanang mga binuhat sa Dios ay para lamang sa Dios. Mao bitaw na kita mga binuhat sa Dios na nagtuo kita nga ang tanan gikan sa Ginoo ug ang naa nato ato pong ibalik tanan hinurot ngadto sa Ginoo. So kung kato nga pamalandong mga igsuon na kining kalibutana maora pud ni ang paraiso or ang langit na giandam sa Dios para kanato, sa tupadi ay dili na ta mag-ingon pa nga God is above, heaven is above. Ano man, kay mao mo guna kasagaran nato nagitudlo sa atong mga kabataan, asa di ang langit? Muana nita, no? Na nadadto na in which kung moadto ta dadto, limited ra pud na ato ang makita, ang universe, ang kalawakan. Sa tupadi ay there is no specific place na maingon nato nga ang langit adtuonon, kundi it is a state of life na ko ang imo ang kinabuhi na diha ang Ginoo diha kanimo o ang imong kinabuhi puno sa pagkabalaan, diha na nimo matagamtam ang tinuod nga langit. Ano ako manigisaysay sa inyo ha mga igsoon ko ni Kristo? Kay sa to ang kinabuhi mangud karon isip mga kanami taong pilgrims aning kalibutana. Isip mga naglawig aning kalibutana. Atong timan-an nga dili ta mga turista, kundi mga pilgrims ta. Kay kung ang turista manggod, we simply enjoy the scenery. We simply enjoy kung unsay pwedeng ikahatag sa kalibutan. Pero isip mga pilgrims, isip mga naglayag aning kalibutana, maampuon kita nga nagpanaw aning kalibutana. Kana bitong mapasalamaton kita nga nagpanaw aning kalibutana ug labaw sa tanan nga naghinam-hinam kita nga makipag-iusa sa atong creator aning kalibutana if we are a pilgrims in this world. Kinasayod ta nga sa atuang pagpanaw aning kalibutana kita mahiusa balik sa atong creator.
who is the powerful, who is the Almighty, and who is the giver, the true giver of life. Kaya kung inana bitaw ang mentality sa matag usa bitaw mga igsoon, nga nasayod kita, na kani atong kinabuhi nga naa nato karon, gipahulam lang sa Ginoo kanato, it is only a borrowed life from God. Pretty sure kining kinabuhi na ato ang gigamit karon, kani atong kinabuhi na gipakabuhi karon, dili nato sayangan sa mga non-essential things in this world. Og labaw sa tanan, dili nato ni siya gamiton sa mga walay bili na mga activities in this world. Og labaw sa tanan, dili lang nato gamiton ang kinabuhi na lunlon na personal na interest lamang o kita lamang ang nalipay. Kung ato ang mangong ibutang sa ato ang mentality o sa ato ang mindset na kining kinabuhi gipahulam lang sa Dios nako, but pasabot, I should use this life according to the terms and conditions to the owner of this life. So nindot kay siya nga pahinumdum mga igsoon nga ang kinabuhi di ay nagipahulam ka nato, it should be live, it should be i-perform o gamiton according kung unsa ang terms and condition sa nagpahulam niini. Aron kung kita paninglan og balik, aron kung kita gani nga i-accounta aning kinabuhi natay dagway nga ikaatubang sa Dios. Natay dagway nga moingon nga, Lord, kini ako ang kinabuhi na gipahulam nimo, mao ni ang ako ang mga gibuhat o mao ni ang ako ang mga giunsa na ko siya pag-utilize and maximize sa mga kinabuhi na imong gipahulam kanako. Kay kung ato ang kinabuhi man good, gigamit lang nato sa ato ang lunlon kayo nga personal nga kalipay, lunlon lang nato nga personal na terms and condition, maulaw gyud ta ug mahadlok gyud ta sa pag-atubang nato ngadto sa tinuod nga tag-iya ning kinabuhi. Pero kung ikaw kanunay nangandam na nindot kayo. Kay ngano man, kay ang tao mangud nga nangandam, excited siya sa iyang gipangandaman. Pero ang tao nga wala nangandam, mahadlok gyud na. Kay ngano man, kay wala man siya preparasyon sa insaktong oras. Mao gini na mga igsuon nga ang pagpangandam dili day ingon nga murag kana bitong i-predict dato nga unya na lang ko mangandam, ugma na lang ko mangandam. Kana siya nga mentality that is very human. Kronos na siya. We are trying to predict the coming of the Lord sa pagbalik sa gingharian sa Dios. Kung ang atong pangunahuna day Kairos, total dependent on God's time, so anytime pwede natang bawian o pwede natang mo atubang sa Ginoo sa tupad di ay day-to-day struggle gyud nato ang pagkinabuhing balaan, day-to-day gyud ang ato ang paghinam-hinam nga maatubang nato ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Nanaunta mga igsoon, no? So nindot kay siya nga pagpahinumdum kanatong tanan na hinaot pa unta kung kita kanunay nangandam sa pag-atubang nato sa Ginoo. Wala na tay lain i-please pa aning kinabuhi. Wala na tay lain pa nga gusto pa natong mahimuot aning kinabuhi. Kundili ang ato alang is to see God face to face in heaven, o gusto nato nga tanan natong mga desisyon o action ug gipangbuhat na himuot kanunay ang Ginoo sa ato ang gipangbuhat. Nana mga igsuon. So ako ni siyang giingon og gipahinumduman nako ang tanan nga hinaot pa unta mintras buhi pa ta aning kalibutana sa ato ang pagpangandam ug pagpaningkamot sa pagkabalaan, dili unta mahimo natong burden, kundi it is already an part and parcel of our human existence that we are struggling for holiness. Kana bitawng dili bitaw kami ingon nga kapuya na kayo, oy dugay naman ko nga nagpakabalaan. What if walay langit? What if walay walay impierno? Sama pa sa kong giingon, musugal ta mga igsuon. Musugal ta. Nga musugal ta sa pagbinuutan, musugal ta sa pag-invest that there is heaven, because kung musugal ta,
then walay langit, we lose nothing. Pero kung wala taming sugal, then naay langit, we lose everything. Sa to pa di ay, musugal ta nga sa pagbinuutan, musugal ta sa pagpaningkamot, sa pagkabalaan, musugal ta nga maningkamot ta nga mahimong maayong tao, because in the end, kani may magdala ka nato sa gingharian na isip mga gipangandoy nato na mga binunyagan ug mga minahal sa Dios. Busa dili ta mosuon sa mga Pariseyo nga ilahang gustong i-predict kanus ang paghari sa Ginoo. Nindot kayo ang katapusan nga pahinumdum sa tong ebanghelyo karon, apan una sa tanan kinahanglan mag-antos siya pag-ayo ug isalikway siya sa mga tao na nagpuyo niining panahon karon. Nga ang misyon gid ay sa Ginoo na siya pagasakiton, pagapatyon, mao ni magdala kaniya sa life after death or eternal life. Nga ang misyon gid sa ato ang Ginoong Hesukristo na siya maka-experience o kanang what we call rejection, alienation, and even pain and suffering o bisan pa og kamatayon, kay mao ni nagpahinumdum kanato na ang Dios wala siya nag-anhi para lang for comfort and convenient, kundi ning-anhi siya diri para ipakita niya ang what we call the sacrificial love of the Father through Jesus Christ. Pwede man taluwason sa Ginoo, pinaagi sa iyahang power, sa iyahang magagamahanan. Pero ngano iya man yung gipakita na kailangan pa mo sinati og pag-antos kasakitan ng iyang anak, pinaagi sa pagluwas kanato. Nga ang but pasabot mga igsoon ko na ni Kristo na kanide ang pagluwas ni Kristo kanato na iyang gipahinumdum kanato nga kailangan siya nga mag-antos o isalikway. Kining mga term nga pain, suffering, sacrifices, and rejection, mao magud kini ang kasagaran na nasinhati sa mga tawo nagbuhat og maayo og nagtuman sa kabubuton sa Dios. Kung ikaw di ay tinuod nga nagtuman sa kabubuton sa Dios, naging mga panahon nga imong kinabuhi puno sa pag-antos, puno sa pagsakripisyo, usahay makasinati ta og mga rejection. Busa magsuon ko ni Kristo, ayaw ka hadlok nga makasinati ka og mga pag-antos ug kasakitan og kanang rejection sa imong kinabuhi. Kay kung ikaw tinuod nga nagsunod ni Kristo, ikaw usab makasinati sa iyahang mga nasinati aning kinabuhi. Kung ikaw tinuod nga nagmahal ni Kristo, dili ka mahadlok nga makasinati og kasakitan, pagsakripisyo o kanang rejection aning kinabuhi. Kung si Kristo manggani, naa siya'y kakayahan nga dili niya sination ang mga pagsakripisyo, pag-antos o kanang rejection, pero gitugutan niya nga mahitabo kini para lamang na ipakita kanato na ang anak sa Dios na si Kristo fulfill siyang misyon nagihatag sa iyang langit ng amahan, nagipakita kanato kung unsa pud ang misyon nagihatag sa atong langit ng amahan dinhi kanato isip mga binunyagan as partakers of sa misyon ni Kristo. Dili kita mahadlok sa na i-fulfill pud nato ang misyon nagihatag dinhi kanato. So busa mga ison ko na ni Kristo, kung ikaw puno sa pagkasakit ngayon, puno sa mga pagsulay karon sa kinabuhi, ayaw kahadlok. We are already with Jesus. You are being accompanied by Jesus sa imuhang mga kasakitan. Kay kung unsay man imong kasakit nga nasinati karon, nasinati usab ni Kristo na tinuod nga nagsunod sa misyon nagipadala sa amahan kanato. Busa ako ang pagtimbaya usab sa ato ang outgoing hospital director sa Mars MC na si Dr. Martin Jesus Santiangco na magsaulog siyang birthday sunod semana. Advance happy birthday, Doc. Ug sa ato ang hospital HR na si Ate Melky Bayawak, uban sa mga office staff, sa ato ang mga doctor, nurses sa Mars MC diya sa Usami City, sa ato ang mga guard, sa ato ang mga tiglimpyo, tighatag og kanang pagkaon sa ato ang mga pasyente, sa tanang mga nangalagad na dekalidad sa atong ospital, padayon ang inyong mahayong buhat
kay ang Dios naglantaw sa inyong mga sakripisyo bisan pa man usahay wala kini na appreciate og na recognize og na affirm sa ubang tao. Padayon lang mga igsoon nga ang pagkinabuhi nga balaan og puno sa pag-antos og puno sa sakripisyo kay ang Dios naglantaw nimo niini diha sa tago. Busa mga igsoon, dinhi lang kukutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamalandungan, pamation o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot pagpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya. O ang mataga panahon sa tingbunga, muhatag siya maayong bunga. Hinaot pa unta na kining atong mga nadungog, gi pamalandungan, makatabang ka nato na sa pagkinabuhi nga balaan nga mao'y magdala ka nato sa ato ang gitinguha og padulngan ang gingarian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ugma na usab, uban sa pangama sa tong mahal nga birhen na si Santa Maria, natong gitawag nga misamisnon, ug ang birhen sa kuta. Ang Dios magapanalangin unta kanimo, sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw ug salamat sa pagpaminaw, igsoon ko. God bless.